para kaming magtatay, no? Oo. Di mo ba alam Hindi pa magkuya daw. Magkuya lang ba? yan din ang ginagawa ko noon. Nakipaglaban ako. Kasi akala ko, tama yung pinili namin na presidente. Nagsisi kami, nabudol kami. At marami akong binudol. Kasi maraming ginto. Kaya mag-asinso Pilipinas. Ayusin mo nga. Wala pang try again. Ang pinaglalaban mo noon, ganoon din ako. Connecting lang. Pinaglalaban ko si Bongbong Marcos noon dahil dumikit siya kay Sara. At ipinaglalaban ko si Bongbong Marcos dahil noong panahon pa ni dating Ferdinand Marcos Senior, naranasan namin ang tawag dito na libre lahat, libre sa eskwelahan, libre ang pagkain, libre, mamurang bilhin, manok, baboy, ulam namin araw-araw, baka, nilaga. Nung umupo si Cory nung nangyari, ang nangyari, isda, gulay na lang kami kasi biglang tumaas. Hawak ng mga oligarko ang presyo. Anong natulog ng mga Cory? Wala. Kasi akala ko ang people's power para sa tao, para sa mga oligarko, para sa mga MPA pala yun, mga dilawan. Ngayon, ano na lang kinakain natin? Ano ang kinakain ngayon namin kasi baboy, manok, baka. Ano? Baboy, manok, baka. Kasi siyempre nagkayod-kayod din para makakain ng masarap. Hindi sa masama. Pero nabudol ka? Kaso lang nabudol ako eh. Pero kahit nabudol kami, mas maaga, mas lalong madali, nakikita na namin kung sino ang mga hudas ng gobyerno. Si Marcos Senior no, may mga libre. Ngayon, Akala namin Marcos maripit Junior. eh. May nag-interview sa akin dito. Ano siya, sabi niya, Marcos din siya. Pinaliwanag ko sa kanya. Ang nangyari noon, panahon ni Marcos ay sabi niya, Marcos ako, nabudol ako eh. Una, in-interview niya ako, sabi niya, neutral lang siya. Sabi ko, Marcos ka no? Nung ipaliwanag ko sa kanyang story, yun din yung kwento ng nanay at saka tatay lulo niya na mura ang bilihin. Yung tingin kwento ko sa kanya, kaya nag-match ang kwento ng nanay niya at saka tatay sa kwento. Nagising siya. Sabi niya, nabudol din pala ako ni Marcos. Marcos yan ang nag-interview sa akin. Marcos. Sabi ko pa rin tayo Marcos noon. Yung Marcos ngayon? Ang Marcos ngayon, wala na. Wala na? Hindi ko na alam. Hindi, mas matindi yung Marcos ngayon eh. Ang Kasi Marcos- bigas, tinatanim, Hindi. ani agad. Ang Marcos ngayon, iba na ngayon ang Marcos ngayon eh. Ano? Kumakampi ngayon sa mga Pinklawan at saka Dilawan at saka sa mga Makaliwa. Noon ang panahon ng Marcos Senior, Kaaway. kalaban niya ang mga CCP, NPA, Pinklawan, Dilawan. Yun ang sinama ng loob ko kasi ang kalaban ng tatay niya, ngayon kakampi niya. Kakampi ng anak. Kakampi ng anak. Siyempre masama loob ko, pinaglalaban kita nung panahon ng eleksyon. Marami akong na-convince, marami akong inaway dahil lang sa'yo. Kaya buong akala ko, uulan ng ginto para kahit hindi po kami bigyan ginto, basta importante, uunlad ang Pilipinas. Ulan ng ginto. Pag yun ang pinakalat nila eh. Ang pinakalat kasi nila nung eleksyon, alam mo dami-dami sa totoo to Nung eleksyon, may nag-ikot, magbigay ng documents. Ang kapitbahay namin, Boss Jubin, punta ka dito, mag-ano ta, may bigyan tayo na nga, bahala na kayo dyan, di ko na kailangan. Basta ibuko ko lang ang Marcos kasi naranasan ko ang buhay na masarap. Akala ko mabalik eh. Sinangako sila na pag sila uupo, maganda sila ng Nutriban. Wala na rin yung kadiwa no? Nutriban, nasaan ang kadiwa? Nutriban. Maganda lang yung kadiwan. Umpisa. Simula. Alam ko sa Nutriban, ang nagbibigay niyang foreigner. Hindi. Yung sarili talaga. Amerika. Amerika. Nutriban dati. Kasi parang tulong Hindi yung may mga bulgur at saka ano eh. Ay, yung bulgur galing puro sa ibang bansa. Amerika. Kasi ginagamit yata yung Nutriban. Di ba may trigo pa nung araw? Bata pa ako nun, may trigo eh. Pulburin. Naabutan ko yung trigo tsaka ano eh. Green peas pa. Yung pulburon, yung ginagawang ano, yung parang ano siya. Pero ngayon, ibang pulburo na. Ibang pulburon ngayon. Ha? Pulburon puti ngayon. Nung araw yung tatay binibigay trigo. Trigo. Yung junior ano binibigay? Pulburon puti. Oh, shout out. Naintindihan ko kayong mga troll o mga... Ganun din ako noon. Ganun din ako lumaban.
kahit anong paninira sila nila sa mga Marcos, lumalaban ako. Pinag-isahan pa nga ako nila eh. Oh, sabi ko di ako takot. Kasi ipinaglaban ko ang mga Marcos noon. Eh, siya. At saka dumikit siya kay Inday Sara. Kaya mas lalong ipinaglalaban ko silang dalawa. Unitem, pagkakaisa. Nung Sinday yung binabatikos nung nagkaisa lang, saan ang pagkakaisa doon? Hindi nagsasalita Hindi siya. nagsasalita. Hindi nagsasalita si Bibim. Nung nagsalita si Inday Sara na kung sakaling papatayin siya, kayo ang mananagot. Ikaw ang mananagot. T at saka L at saka B. Oh, tapos sinasabi, papalag daw. Papalag, papatayin? Hindi. Kung mayroong mangyari, kung mayroong papatay sa kanya, yun ang dapat hanapin. Buhay pa siya eh. Oh. Sayang ang buto namin, dami ako binutol. Siguro mga 500 na butol ko. Parang ina naman ng konti. Kasi akala ko babalik eh. Pagkabi nyo. At ganun pa rin ang... Kasi dahil akala isip ko ginto eh. Kayang-kaya ang Pilipinas. Kahit sa pagkain na lang, kayang-kaya niya buhayin ng mga Pilipino. Ang inakala kasi natin na sabi first time to na ang presidente at saka vice presidente parang napagkakuan sila, close ba, di ba? Oo. So magandang Alam mo kung bakit na binuto namin si BBM? Kasi ang tatay ni Bongbong Marcos magaling. Ang tatay ni Inday Sara magaling. May ano sila, meron silang history na hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa nilang kabutihan. Na kahit kailanman ano na sa Hindi, si tatay di ko lang may nagawa. Di meron din. Tatay niya? Meron din. Di ako naniwala. Ano? Tatay ni Bongbong. 20 years eh. Hindi, pero dami siyang naiwan din. Kahit na ganyan siya, pero yung murang bilihin. Siya na rin yun. Hindi, Pero parang natural may- talaga. Unang panahon pa parang yun may- eh. Pero wala akong kagaya kay tatay Digong. 6 years. Oo, 6 years. Ang tatay niya kasi 20 years. Ilan lang ang nagawa. Kung sa short na, no, talo sa tatay Ligo. Oo. Tapos yun kasi si yung Noong unang panahon, talagang murang bilihin. Huwag na tayo kumbaga given na talaga yun. Noong unang panahon, mura. Alam mo sa totoo lang, konti pa lang ang mga tao. Oo. sa totoo lang magandang martial law. Sa mga law-abiding citizen, yung sumusunod sa batas, maganda ang martial law kasi ang mga bata noon, disiplinado, pero pagka ting-ting-ting-ting na, alas 6 na, akyat na kami lahat, napakyat na kami ng tatay nanay namin. Tapos ang mga pulis nag-iikot na yan. Mga bata, akyat na kayo. Ay yung mga nano lang yan ng human rights na sinasabi, mga aktivista yon, mga kalaban ng gobyerno yon, lumalabas ng pagdating ng 2 hours. Kahit bawal lumalabas kasi meron silang paniniwala